Team Puyat, laging kulang sa tulog. Bakit naman paggising minsan ng mga puyat, wala ring boses? Yung pagkain ng mga maaanghang, ayan. Ayun nga. How can that Oo. affect then our voice? Minsan, ang dami namin pasyente, kakasigarilyo nung kabataan. Pagdating nung ngayon, may bukol na. The thing that we could do is to remove the whole the voice box. Let's all be happy and healthy with Connie. Ngayon pong araw, sa Happy and Healthy with Connie, pag-uusapan po natin ng isang bagay na araw-araw natin ginagamit pero madalas po nating nakakalimutang alagaan. Ang ating boses. At mula syempre yan sa mga simpleng kwentuhan, pagtuturo, pagkanta, even yung pag-host o pag-vlog na usong-uso ngayon sa mga bagets, di ba? Malaking bahagi po ng ating buhay talaga ang ating boses. Agree ba kayo, di ba? Pero paano kung, di ba minsan nagiging paus ito, humihina, namamalat, at talagang tuluyan minsan nawawala. Di ba? Kailan dapat magpatingin at kailan masasabi na normal pa yan? Yan po ang ating pag-uusapan today sa episode na ito at makakasama ho natin ang ating doktora na gagabay sa atin, si voice doctor. No? Isa po siyang otorhinolaryngologist at head and neck surgeon din siya. Para sa ating segment na paus na boses no more, alagang boses tips. Kaya ito na ho ang mga practical tips from Dr. Sham. Hello and happy day to you, Doktora. Hello, happy day. Happy day rin po sa lahat ng ating viewers. Oo. Doktora, ito na pag-usapan natin, yung mga simpleng paliwanag lang, di ba? Anong ba nangyayari mismo dun sa voice box natin? Bakit minsan humihina? Yung ating vocal cords ba ay nagsusugat ba yan? So to speak, kapag tayo ay namamaos? Pag nalipapaos ang pasyente o parang nagiging raspy yung boses natin, meron talagang pwedeng pamamaga dun sa paggawaan ng boses. Lalo na kung grabe yung pagsasalita mo, sobrang tagal, o galing ka sa sinasabi nating parang flu or grabing ubo. Minsan talaga, totoo yun, nasusugat siya, namamaga siya, pwedeng may infection siya. Ayun yung mga reason kung bakit nag-iiba yung boses natin. I see. So yung pamamaos, different pa ba dun sa talagang wala ng boses? Minsan talagang walang lumalabas eh. Paos kasi is a symptom eh. So pag sinabi mong simptomas, maraming grades ang paos. Kumbaga, may paos na talagang wala na, di ba? May paos na parang mahina lang, may pagka-breathy, pero depende pa rin po yan eh, kung ano yung sabihin natin, ano yung pinagmulan ng paos mo. I see. Pero ito, siguro tip lang, anong paraan ang pwedeng magawa para mapangalagaan natin yung ating boses? Tip, ang palagi namin sinasabi, every time, hydration. Tubig. Tubig. Baka Hindi kasi- iced tea, Oh, yun na nga. hindi iced tea, hindi soft drinks, hindi milk tea, Oo. tubig. Tubig. Tubig ang pinaka-importante. Talaga And ba? voices. Oo. So, kasi sinasabi nila, di ba, pagka masyado marami naman daw malamig na iniinom, kahit tubig, minsan nakakaroon din daw yan ng dahilan para mamaos tayo. Sige, let me put this into context kasi. Pag halimbawa, ang vocal cords natin ay muscle eh. So, para po siyang muscle ng katawan, kunyari arms. Pag ikaw ay salita ng salita, kanta ka ng kanta ng matagal, and bigla kang iinom ng malamig na tubig, hindi po siya healthy for your vocal cords. Oh. Kaya sinasabi it's better tepid or medyo warm. Okay. Diba? Ngayon, kapag halimbawa in a normal day, uminom ka ng umaga, uminom ka ng parang water kasi init na init ka lang, gusto mong malamig, it's actually indifferent. Hindi naman po yun masyado magmamatter. Okay. So, kailan kami magpapatingin sa ENT? Kasi, unlike siguro sa mga dentista, at least meron kang twice a year. Pag ENT, meron din ba kayong pinapasunod na, kumbaga twice a year dapat, at least regular check-up, or wala na? Pagdating sa boses, pag ang paos nyo ay umabot na sa 2 weeks or more, mas maganda masilip na siya. Ngayon, ang paos, minsan may kasama po siyang sore throat. Okay. Diba? So yung sore throat, sa simula, may mga tao po kasing nag-self-medicate sila agad. Bigla na lang nag-antibiotic, bigla na lang umiinom ng mga bagay na dapat hindi muna nila iniinom. Mas maganda kung nararamdaman nyo na medyo
in 3 days hindi na nawawala yung sore throat nyo, pwede tayong magpatingin sa ENT para kahit papano mas mabigyan kayo ng tamang medikasyon, hindi agad antibiotics. Oo. Ito yung mga guro, di ba? Yung mga call center agents, yung puhunan boses, lalo na yung mga singers or broadcasters, Yes, yes. katulad ko, hindi ba? Meron tayong mga kilala minsan na talagang sobrang ibang-iba yung boses nila nung bata sila. Tapos habang tumatanda, nakikita mo talagang lalong nag-iiba. Minsan talagang completely nakikita mo forever paus na. So, ano yung nangyayari? Bakit nagkakaganon? Paos kasi yung pinag-usapan natin eh. But physiologically, yung sinasabi mong bata, nung tumatanda, nag-iiba yung boses. Oo. Meron kasi talaga yun, physiologically, nag-iiba talaga boses ng tao. But, So, I mean to say, Doktora, kapag ka mas gamit ba yung boses, pwedeng magasgas forever yung vocal totoo cords mo? po yan. Actually, common po yan. Ang tawag namin siya, vocal overdoers. Ah. Common sila sa pastor, teachers, host, Oo. sa mga reporters, BPOs na ang dami-dami ngayon. Common yan kasi kulang ng pahinga yung boses. Ngayon, minsan nakala nila, nawala boses ko. Tapos after nagpahinga, bumalik ulit, back to normal na naman. Sabak na naman Yes. sa usapan. Pero mapapansin nila pag tumagal, bakit hindi na bumabalik yung boses? So, pwede talagang hindi na Pag hindi na bumalik, pwedeng meron na pong tumutubo dun sa vocal cords na pwedeng ayun yung nagkukos kung bakit nagtutuloy-tuloy yung paos natin. Anong tumutubo, Doktora? Is it something to be worried about? Or pwede bang matanggal yung tumutubo na yon? Ano ba yun? Sige, let's start with the benign. Sabihin Oo. natin hindi malignant, hindi cancerous. Oo. Doon sa mga vocal overdoers, common yan. Kumbaga sabihin mo na lang, yung vocal cords natin kasi, ang pwesto po niyan, para siyang V. Pag nagsasalita ka, sumasara. Pag humihinga ka, bumubukas. Nakaganyan yan. Diretso yan sa baga mo. Pag paulit-ulit ka nagsasalita, parang sa common na sabihin natin kalyo, nagkakagasgasan. Okay. Hindi po ba? Oo. Ngayon, pwede siyang mag-form ng nodules dun sa gitna, or cyst, or polyp na tinatawag namin. Makikita ba yun sa merely pag-open ng bubig? Oo. Actually, hindi. Hindi. Alimbawa, pumunta kayo sa physician, binabuka lang ang bibig nyo, wala naman ginamit na instrument or anything. Hindi po yun makikita kasi ang vocal cords yun nandito. So, ano yung pwede mong masabi na, ay, nakita talaga yung vocal cords ko? Pag meron siyang pinasok na parang dental mirror, Oo. pwede yun. Makikita yun. Tapos may ilaw. Or meron po kaming tinatawag as ENTs na sinasabi namin endoscopy. Ibig sabihin, papasok kami sa loob, laryngeal endoscopy, makikita natin yung pagawaan ng boses mo na talagang yung movement, kung meron bang tumutubong mga bagay na or lesions na ayaw natin na nandun. Okay, yung mga tao kasi na iba, ayaw nila yung sound ng boses nila eh. 'Di ba? May mga talagang gusto nilang parang masyadong bang matinis para sa lalaki, o gusto ba nilang medyo mas maging normal para dun sa mga babae, mababa naman yung boses. Napapalitan na ba yan ngayon? May mga ganun na ba tayong mga technology? So actually meron. Pero let's go more siguro dun sa mas conservative muna. Okay. Sabihin natin, yung paggamit mo lang ng boses mo is glottal. Pag sinabi mong glottal, nandito lang yun sa larynx. So ito, kunyari, gagamitin ko sa'yo, glottal voice ko to, parang pagod na pagod ako pag nagsasalita. Kasi tuloy-tuloy na galing dito. Okay. Pero, pag halimbawa ginamit ko resonant voice, mag-iiba siya. Magsi-start ako dito, dito manggagaling. Yung parang pinaka-shape ng ulo mo. Kunyari sabihin natin, hello. So, ito po, ang ginagamit ko, hindi po yung galing dito. At saka yung ganitong boses, mas napapahinga yung pagawaan Ang ng galing. boses. Nag-iiba talaga, no? Nag-iiba yung boses. Ayan, natuturo po yan ng mga speech therapists. Okay. So, minsan, halimbawa may mga patients kami, pastor, na paulit-ulit na mali yung pagsasalita. Mas sinasuggest namin, mas maganda po mag-guide kayo ng speech therapist para maturuan kayo kung paano kayo magsasalita kapag matagalan. Is it all about breathing also? Yes, breath reserve ang tawag natin doon. Ibig sabihin, dapat maganda yung reserve mo sa baga or maganda yung paghinga mo ng maayos. Kaya nga, sa mga patients na may mga COPD, yung mga may problema sa baga, sobrang matagal nang naninigarilyo, minsan may hapo. Oo. Ngayon yung sinabi nyo naman doon sa sinasabi nyo, pwede bang baguhin ng boses? Secondary to surgery? Pwede po. Pwede. Actually, pwede rin So, po kung yun. kunyari gusto ko maging kasing taas ng boses ko si Mariah Carey, pwede na?
Pero hindi sa ganung context. Hindi ganung context, Oo, pag gusto okay. nyo kasing matuto na parang... Speaking voice lang ang Oo. pinag-uusapan. Actually, pag sinasabi gusto mo matutong kumanta, I could recommend a voice coach, di ba? Pero alimbawa sabihin natin, lalaki Mm-mm. na mataas ang boses, hindi na bumaba. Oo. Ang ganda ng katawan, ang macho, pero ang boses mataas. Pag Oo. nagagalit, ayan. Oo. Ayan, meron po kaming ginagawa dyan. Ang tawag namin dyan ay masculinization. In Pwede na. scientific term, it's Ishiki thyroplasty type 3. Okay, anong So, ginagawa doon? Operation? Operation po, ganyan din po pag feminization. Oh. Type 4 naman po yun. Gising din po ang pasyente kapag ginagawa namin. Tapos, kasi kailangan nag-uusap kami. May adjust kayo? Paano ba? Paglabas ba nila ng yung clinic, maganda na yung boses, normal na? The good thing about the thyroplasty surgeries, which is advocated by our mentor, Dr. Ishiki, the surgery is very safe and conservative. Sabi ko nga sa'yo, gising ang pasyente. Mm-mm. Alam naman natin ngayon, medyo nagkaka-awareness ng tao na pag gising ang surgery, mas safe kaysa dun sa pagtulog ka. Oo. And immediately actually, intraoperatively, ibig sabihin habang inooperahan ka, naririnig mo ang boses mo nagbabago. Oh, pinapagsalita mo rin. Pinapagsalita po namin kasi para marinig namin. Pero, after the procedure, sinasabi namin sa kanila, pwedeng mag-rest muna tayo ng 1 week kasi this is still a surgery. Kahit na safe siya and mas gusto natin nakapahinga ang vocal. Okay, so kung wala naman talagang issue siguro sa boses, pero puhunan nila eh. Kung halimbawa sa mga guro, yung mga teachers natin, hello po sa inyo, o kaya lahat ng mga konduktor dyan na mga barker, di ba? Paano magagamit yung boses nila nang hindi sila mapapagod? Kung halimbawa buong araw nila talaga itong ginagamit. May mga tips ba? Unang-una, imposible hindi sila mapagod. Oo. Diba? Pangalawa, ang pwede nilang gawin But how to talaga, manage it? Oo. water. Water Ito na pa naman rin. ako, makulit ako, pero water. Oo. You have to hydrate your vocal cords. Sabi nga ng isang mentor namin dati, bago ka kumanta for singers, dapat ang ihi mo ay clear. So, ganun din. Usually, pag speaking na medyo mahaba-haba, the more na makikita mo na ang ihi mo ay clear, mas malalaman mo na ang vocal cords mo ay well hydrated. Aside from that, sabihin natin aircon. Kasi extreme temperatures could actually dry your vocal cords. Also. Sobrang init, sobrang lamig. Pwede niyang madry yan. So, pag halimbawa sobrang lamig, lalo na yung mga BPOs, ang lamig masyado. Yun yung reklamo nila sa amin eh. Madadating sila may allergic rhinitis kasi sobrang lamig dun Sobrang sa mga lamig. rooms nila. Oo. Mas maganda may dehumidifier kahit papano. May water sa tabi. Yes. And if you're fond of taking mints, na feeling nyo kasi parang nakakaginhawa kasi, ramdam na ramdam mo yung menthol. Yes. It's true, nararamdaman mo yung menthol, nakaka-relieve, lalo na para sa paghinga, pero nakaka-dry po siya. Nakaka-dry siya ng ilong, nakaka-dry siya ng Okay. vocal cords. So better talaga may tubig on the side. Okay. Yung mga throat sprays na pangtanggal daw ng sakit sa lalamunan, Actually, nakakatulong yun? meron po, yes. Meron naman po talagang, minsan nga po, lalo na sinabi ko sa inyo kanina, sa sore throat, hindi talaga maganda agad nag-antibiotic. Kasi hindi naman po lahat ng sore throat ay secondary sa bacteria eh. Lalo na pag viral, spontaneously nawawala lang siya. And if it's non-infectious, secondary to the environment or smoking, passive smoker na amoy mo, sumakit na lamunan mo, the throat sprays could help. There are herbal throat sprays na pwede makatanggal ng inflammation. Meron mga NSAIDs na tinatawag na throat sprays. Ibig sabihin, ito yung mga spray na nakakatanggal ng pamamaga. Na pag sinunod mo kung paano siya isi-spray sa yung lalamunan, pwedeng hindi ka na naman mag-take ng mga antibiotics kasi Mas gagaling better. na lang siya ng todo. O kasi pag ganun ba, sabi nga, ilang days ba yung sinasabi nating normal pa yung iyong pagkapaos as compared sa siguro kailangan mo na magpa-doktor Ayun yung sinasabi ko kanina sa inyo, pag more than 2 weeks for na, more than 2 weeks. magpa-check na kayo. Lalo na pag yung paos, minsan kasi ang pasyente sasabihin sa'yo, napuyat ako. Kinabukasan wala nang boses. Galing ako sa kunyari sa gig or kunyari sa usapan, napasaya, tapos napuyat ako, kinabukasan wala nang boses. Party, di Mm-mm. ba? Actually, ang sabi ko nga kanina sa inyo, ang vocal cords ay muscle. So, nafa-fatigue siya. Nafafatig din. So, kapag puyat ka rin, pagod din siya. Kaya pwede po talagang mag-cause ng sobrang puyat at pagod ay pwedeng maging
cause niya sa pasyente, pwede talaga mapaos. Pwede magkaroon Yung ng paos. pag-ubo, kasi minsan inevitable, di ba? Pag ikaw ay may sakit, Okay. talagang uubo ka ng pagkalakas-lakas. Pwede po. Pwede ka namang umubo ng... Hindi ba yun makakapag-gasgas kaya ng yung lalamunan? Magagasgas talaga. Pero... Lalo na kapag dry cough. Okay. Ayan na naman ako. Sasabihin ko na naman tubig. Water. Oo. Pero Oo. meron tayong tinatawag na throat clearing naman. Oo. Kasi yung iba nararamdaman nila para may nakasabit. So, anong gagawin nila? Parang, tapos lulunok, Okay. di ba? Oo. That is actually not healthy for your vocal cords. It's what we call throat clearing. Okay. Hindi siya maganda kasi nagagasgas yung vocal cords. Oo. Ngayon, anong dapat mong gawin? Aside from water intake na lang, we have this maneuver or sabihin natin technique na sinasabi natin dry swallow. Dry swallow. Dry swallow is, ilulunukin mo na lang yung laway mo Okay. para kahit papano, kung ano man yung parang sumasagabal sa paggawaan ng boses, Okay. matanggal siya. Oo. So, mas maganda yon kaysa sa throat clearing. Okay. Ito, yung mga effects no, sa kalusugan at ating boses, particular na kanina nasabi mo, yung pag-inom ng malamig na tubig. Siyempre, na-explain na natin yon. Pero yung pag-inom ng mainit na tubig, siguro anything warm or baka kape, ano bang may mga acid naman yan? warm is okay. Hot water will not cause acid. Oo. Pero, coffee, milk, tea, they are not sour sa taste. Pero grabe, mag-aasim ng sikmura. Oo. So, ay yung mga bagay na yon, lalo na pag, kung siguro familiar kayo with GERD, Yes. gastroesophageal reflux, pag grabe na po ang GERD po kasi ito ay chronic na, ibig sabihin matagal na yan sa'yo, hindi mo lang pinapansin, sumasakit-sakit na yan siya. oo. Pag grabe na siya at hindi mo siya naagapan, pag umakyat yan sa lalamunan, Mm-mm. it will cause LPR na tinatawag. LPR is laryngopharyngeal reflux. Ibig sabihin, umakyat na ang acid, papunta sa lalamunan, na minsan pag higa ka na, dun mo nararamdaman bigla kang umuubo, bigla mong kiniklear yung lalamunan mo kasi feeling mo biglang may bumabalik na maasim o mapait. Oo. So that is actually a reflux na. Oh, at pag may reflux, masama din yun sa ating boses. Yes. Pag paulit-ulit na reflux, paulit-ulit at hindi mo naagapan, pwede po talaga siyang magkaroon ng scarring or sabihin natin, pwede nga ma-harm ang vocal cords. Dahil ang paggawaan ng boses at daanan ng pagkain ay sobrang magkalapit. Oh. Kaya po pag minsan humiga ang pasyente, papansin niya, every time humihiga siya, umuubo siya. Ayun, Mm-mm. okay. Kasi ang daming iniinom di ba? Oh, bukod sa kape na banggit mo, ma-acid yan. I can imagine pati alak, Ay, syempre. di ba? Ang alak, ano bang effect ng alak? Di ba nadidehydrate tayo? Mm-mm. Kaya nga pag umiinom tayo ng sabihin natin alcohol na padami inuman nung kabataan, 'di ba? Uminom ka ng tubig Oo. kasi madidehydrate ka. You would actually urinate often. Oh, yes. Sunod ang vocal cords mo, nadidehydrate din. Kaya nga yung iba after grabbing inuman, kinabukasan walang boses. Oo. So, Dehydrated kailangan ang vocal cords. tubig. Tubig. Ayan, Hindi alcohol. hydrate. Oo. Hydrate ng tubig. Eh, yung pagkain ng mga maaanghang, ayan. Ayun na. How can that Oo. affect then our voice? You know, Miss Connie, ano rin ako dyan eh. Guilty. Oo, lalo na yung siomai. Oo. Oo. Maraming ganyan. Sabi nila, hindi ako nagkakape, hindi ako nagkatsaan, hindi ako naggagatas. Pero, ang hilig sa chili. Tapos, o kaya yung may sausawan, toyo, tapos may suka sili, pa. Oo. may suka pa. Oo. Oo. So, pag mga ganun, minsan sinasabi namin, kasi you'll give medication. Mm-mm. Pero if the patient wouldn't modify her diet, his or her diet, bali, wala. Parang tinatabla mo lang yung medication, di ba? So, ang sasabihin ko, usually, I would give the medication for 2 weeks. I will be strict with their diet. Ayan. Kape, tsaa, gatas, maasim, maanghang, stop muna. Malamig na tubig, pinapastop ko. Pinapastop Bakit? mo yun. Mas gusto ko warm or tepid. Kasi, ang enzymes ng tiyan, kapag busog na busog ka, natutulog siya kapag uminom ka ng malamig na tubig. Sabihin, I'm just making this layman. Mm-mm. Medyo hindi nagpa-function yung digestion mo kapag malamig Oo. yung iniinom mo. Kaya sinasabi nga ng mga lolo't lola, yung mga malamig na tubig, nakakalaki ng tiyan yan. Oo. Which is actually Which is true. true. Kaya Oo. mas gaganda yung digestion mo kapag warm yung iniinom mo. Kaya pala sa mga Chinese restaurants, di ba? Parati sila may Warm tsaa water. or Yeah. warm Mm-mm. water. Oo. Is that something that is Yes, the warm logical water. Mm-mm. to do? Mm-mm. Oh, Hindi yun lahat naman ng tsaa may caffeine eh. pala. Oo. Hindi lahat ng tsaa ay sabihin natin
acidic. Oo. So green tea is malakas. Malakas Pero malakas na sa acidity. sa acid. Mhm, Oo. oo. Anong tsaang okay? Kasi or kahit na anong warm water na lang. Lavender or chamomile, mas safer Pwede, po siya. oo. Oo. Eh, what Pero about- yes, water talaga. Oo, warm water na lang tayo. Okay. So, ito naman, yung lifestyle. Sabi mo parang nakaka-affect din, syempre, yung lifestyle natin. Yung mga team puyat, laging kulang sa tulog. Bakit naman pagising minsan ng mga puyat, wala ring boses? Katulad ng sabi ko kanina, ang mga pasyente, sabihin natin ang mga viewers natin na sobrang puyat, ang vocal cords nyo ay muscle din. Okay. Kaya pag sobra, ang sabihin natin ang pagod, Ah, ang vocal cords nyo napapagod din. okay. Kaya nagkakaroon ng paos So, ang pasyente. Talagang no way, no, na hindi natin mapapansin ito kung talagang maagap tayo, 'di ba? Doon sa mga pag-alaga natin itong ating boses. Okay, balikan ko yung kaninang tanong. Habang tumatanda, nagiging para tayong boses ni Lola Masha. Mga po, parang ganun. Bakit ganun? Talaga bang expected as we age? Kasi napakinggan ko yung mga boses ko dati sa mga reports ko, mga early 90s. Iba eh. Tapos parang nag-iba rin ngayon. Ano to? Dahil ba to sa pagtanda? Physiologically, ang boses kasi lang babae at lalaki habang tumatanda nag-iiba. Pag babae, at the age of 50, sabihin natin, especially to 70s upward, mas bumababa. Ayun yung napapansin. So, pwedeng parang medyo mas kumakapal yung bulk ng vocal cords. So, habang nagkakaedad ka, mas bumababa pag babae. Pero pag lalaki, there are times na 50s to 70s, bababa yan. Pero pagdating ng mga 70s pataas, yung ibang lalaki po ay parang tumataas ang boses. Oo. Parang nag-atrophy ang tawag namin. Pag pumapayat po kasi ang vocal cords, nag-iiba na yung quality ng vibration niya. Ang effect sa mga lalaki minsan, parang mas mataas yung boses nila as compared dun sa nung mga kabataan nila. Okay, vocal reconstruction. Paano ito makakatulong doon sa laging paos? Siguro i-correct nang natin siya. Voice reconstruction is actually done for patients who are victims of sabihin natin, patients or victim of laryngeal cancer. Hindi siya dahil lang sa paos lang. Ang laryngeal cancer kasi, or anything na may bukol sa vocal cords, pwedeng mag-cause ng paos. Pero ang vocal reconstruction, or sabihin natin voice reconstruction, ginagawa po namin siya dun sa mga pasyenteng natanggalan ng voice box. Pag natanggalan kasi ka ng voice box, ewan ko kung nakita na po kayo mga pasyente na meron pong butas dito. Yes. Sila po yung mga grabing manigarilyo dati. Ako po, exposed po ako sa mga sundalo. Kasi sa veterans po yung isang practice namin. Right. And we advocate their voice reconstruction. Minsan, ang dami namin pasyente, kakasigarilyo nung kabataan. Pagdating nung ngayon, may bukol na. I see. And the thing that we could do is to remove the whole the voice box. Pag nawala yung wala na? Wala ka na. Technically, wala ka ng boses. And bababypass na ang hingaan mo. Kasi lalo na pag stage 4 na po, may butas ka na dito. So, anong ginagawa po namin doon? Yung mentor ko po, si Dr. Reta, nung time na yon, naturuan po kami ng voice reconstruction. Yung mga patients na voice na total laryngectomy, tawag namin doon, natanggal yung paggawa ng boses. Nagvo-voice reconstruction po kami. Iba na yung boses nila, pero kahit paano may boses pa rin sila. Ito po yung mga pasyente, pag makikita nyo, tatakpan nila to. Tapos bigla sila may boses. So maganda po yun. Kasi as compared, lalo na we're in the third world country, ang mahal po ng electrolarynx. Yung mga narinig na parang... Electrolarynx is yung may tinatapat ka, tapos ang boses mo parang hello, masaya ako, ganyan. So, ang voice reconstruction, pag nag-voice reconstruction time, may feelings pa rin. Iba lang. Parang ang tunog po nito ay gagayahin ko. Magandang umaga po. Ganon. At least meron pa rin. May voice. Makakapag-communicate pa rin siya. Wow, ang dami namin natutunan. Siguro magandang magbigay kayo ng 3 tips sa pangangalaga ng boses natin. Heto na. Ang tubig. Ang tubig na pinaka-importante. Huwag niyong kakalimutan. It's very, very important. Akala niyo lang kasi parang cliche siya na laging sinasabi. Pero it's really very important to hydrate your vocal cords. Voice rest. If you would actually talk for quite some time na tuloy-tuloy, huwag niyo naman ituloy-tuloy na 8 oras kayo nagsasalita. Kahit have a 20-minute break in between.
na magpahinga muna kayo, wag muna kayo magsalita. Pag sinabi yung voice rest, wag na kayo makipagtsikahan sa katabi nyo kasi voice rest nga po yun. Diba? Ngayon, siguro ang third tip, pag ang boses hindi na po bumalik sa normal, nagtuloy-tuloy na ang paos na 2 weeks or more, please consult an ENT head and neck specialist. Primarily, mas maganda po kung nasa laryngology yung specialty Oo. para po mas matignan ang boses nyo. Oh, yan. Dahil nakaka 20 minutes na tayo nung nagsasalita, magpapahinga na tayo. Oo nga, papahinga na tayo. Okay. Ayan, mga Team Happy and Healthy, I hope you learned something new. And of course, more importantly, talagang dapat mapangalagaan natin yung ating mga boses dahil bahagi po talaga yan ng ating kalusugan na dapat nating alagaan araw-araw. At syempre, kung ayaw po nating ma-mute sa moments na kailangan natin magsalita, ay tandaan, inom po tayo ng tubig, iwas ang pagsigaw, huminga ng tama, at syempre, talagang practice po natin yung happy and healthy lifestyle. Pati ko bang sabihin, tanggalin na rin nila ang sigarilyo. Ayan, oo naman. Oh, hindi lang naman sigarilyo, no? Oh, vape. Yung mga vaping, yung mga kung ano-anong hindi. It's really not healthy for your Ayan. whole well-being. And of course, kung mga napapaos po dyan na madalas at saka nagkakaroon kayo talaga ng sakit, no, sa pagsasalita, best of course to have yourself get checked by a specialist like Dr. Sham. Ayan. Thank you again, Dr. Sham. Saan ho nila kayo pupuntahan just in case? Oo. Oo. I have clinics po sa Quezon City, Mhm. De Los Santos Medical Center, New Era General Hospital, veterans. I also have in Makati po, IMVC Manila, and I am also in San Miguel, Bulacan, Emmanuel po. But they could add me in my Facebook. Okay, go ahead. Doc Shami Clinics. You could add me there. You could ask questions. I don't know. Galing. So, thank you so very much, Doc Thank Sham. you po. Salamat talaga. At remember, sa lahat po sa atin na nakatutok stay happy and healthy with me and of course, Dr. Sham. And don't forget to like, share, and subscribe. Happy and Healthy with Connie YouTube channel. Hanggang sa susunod, kita-kita pa rin po tayo. Stay happy and healthy. Thank you. Thank you, Doktora. Let's all be happy